Hindi ko na gustong bumalik sa Russia. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Bumaba sa Ninoy Aquino International Airport. Naiya. At pagkaraan lamang ng 3 minuto. Bakit biglang napaiyak ang mga batang babaeng mula sa itaas na 1% ng lipunan ng Russia na sinasabing alam na ang lahat ng luho sa mundo at tumawag sa kanilang mga magulang upang magsumamo na huwag nang umuwi? Ito ang katotohanan sa likod ng isang educational trip na lumikha ng malaking gulo na umabot pa sa Ministry of Education sa Moscow. Ang kumuha ng kanilang mga puso na hindi man lang nagawa ng Paris o London. Ito ay isang himala ng pang-araw-araw na buhay na karaniwan nating nakikita at binabalewala bilang mga Pilipino. Isang nakakagulat na kwento kung paano binago ng 48 oras na pananatili ang kanilang pananaw sa buhay at maging ang kinabukasan ng kanilang bansa. Handa na ang iyong kape at panoorin ang kasunod. Mga estudyante ng isang prestigious na paaralan sa Russia, nagulat pagdating sa Maynila, tumanggi ng umalis. Pagkaraan lamang ng 3 minuto, ang nakakagulat na dahilan. Kasalukuyan, nagkakagulo sa Ministry of Education sa Moscow, Russia. Ayon sa Philippine Tourism Department, tinatayang 230,000 turista ang bumisita sa Pilipinas noong nakaraang taon, na tumaas ng 68% mula sa nakaraang taon. Kinuha ang data sa orihinal na teksto, pinalitan ang bansa. Ang Pilipinas ay lalong nagiging popular sa mga kabataang Ruso, at parami ng parami ang mga internasyonal na paaralan na pumipili sa Maynila bilang destinasyon ng kanilang educational trip. Ang Moscow Premium International School, nakilala bilang isang prestihiyosong paaralan, na pinapasukan lamang ng mga anak ng itaas na 1% ng upper class, ay nagpadala ng 10 mag-aaral na babae sa isang espesyal na educational trip na naging usap-usapan sa social media. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Hindi ko na gustong bumalik sa Russia. Isang estudyante ang tumawag sa kanyang mga magulang 3 minuto pa lang pagkababa sa NAIA at humingi na pag-aralan ang pag-aaral niya doon. Ang isa pa ay labis na nagustuhan ng bansa, kaya't nagplano pang magtago sa huling araw ng pag-uwi. Ano kaya ang nasaksihan ng mga estudyanteng ito mula sa upper class sa Pilipinas? Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito upang maging inspirasyon sa paggawa ng mga video. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga manonood na sumuporta sa akin. Naway maging malusog at maligaya kayong lahat hanggang sa huling araw ng taon. Kung sinusuportahan mo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento na Mabuhay Pilipinas. Das Ali. Ako si Sofia, 11 taong gulang, at nag-aaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa pinakaprestihiyoso sa Russia. Karamihan sa mga estudyante ay mga anak ng matataas na opisyal ng gobyerno, executive, ng malalaking korporasyon, doktor, at abogado. Ang aking ama ay isang executive ng isang kumpanya ng enerhiya at ang aking ina ay isang international lawyer. Dahil dito, napuntahan ko na ang iba't ibang bansa sa Europa mula pa noong bata ako. Paris, London, Rome. Berlin halos magkakatulad lang sila. Mga lumang arkitektura, mataas na presyo ng bilihin, at mga taong seryoso ang mukha. Ngunit may isang lugar na talagang interesado ako, ang Pilipinas. Sa totoo lang, baliw na baliw ako sa mga Filipino pop culture, mga teleserye, at lalo na ang mga vlogger nila. Lihim akong nanonood ng mga video ng mga sikat na personalidad sa Pilipinas habang naka-earphone. Nanonood din ako ng mga Pinoy drama na may subtitle, at unti-unti akong natututo ng Filipino. Ngunit iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, Pilipinas? Alam mo ba kung saan iyon? Itinuturing lang ng aking ama ang Pilipinas bilang isang maliit na kapuluan sa Timog Silangang Asya. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba mas makabuluhan na mag-focus ka sa Europe at Amerika? Gayunpaman, hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan sa paaralan para sa destinasyon ng educational trip, natural na ang Pilipinas ang pinili ko. Laking gulat ko nang halos kalahati ng aking mga kaibigan
ang pumili rin ng Pilipinas. Napagtanto ko kung gaano kalalim ang impluensya ng kulturang Pilipino sa mga kabataan sa Russia. Sa huli, ang paaralan ay nagpasya sa Pilipinas bilang destinasyon. Gabi bago umalis, hindi ako makatulog sa sobrang tuwa. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakapunta na ako sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, medyo nag-alala rin ako. Paano kung iba ang aktwal na Pilipinas sa aking imahinasyon? Paano kung ako ay mabigo? Ang mga kaisipang ito ay gumugulo sa aking isip. Habang papunta sa paliparan, sinabi ng aking ina, "Huwag masyadong mag-expect. Maliit lang na bansa iyan. Hindi kasing ganda ng Europa." Tumango ako, ngunit sa kalooban ko ay gusto kong sumalungat. Hindi alam ni Mama ang tungkol sa Pilipinas. Nakilala ko ang aking mga kaibigan sa paliparan. Lahat kami ay excited. Ang aming tagapayo ay signang Elena Petrova, isang veteran na guro na may 30 taong karanasan. Mahigpit siya, ngunit mahal niya ang kanyang mga estudyante ng buong puso. Bago kami umalis, tinipon niya kami at sinabi, "Mga bata, panatilihin ang kagandahang asal at kaayusan. Tayo ang representasyon ng Russia." Tumango kami. Sumakay kami sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang kulay-abong kalangitan ng Moscow. Pagkatapos ng 9 na oras na biyahe, sa wakas ay dumating kami sa Naiya. Alas 11:20 na ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, tatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Paglabas namin sa gate at pagpasok sa terminal, natural na bumukas ang bibig ko. "Ma'am, ito ba talaga ang paliparan? Para itong isang hotel." Sa kabila ng gabi, ang paliparan ay maliwanag. Na tila tanghali, ang sahig ay kintab na kintab, parang salamin. Iba ito sa paliparan ng Moscow. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado na paglampas ng alas 10 ng gabi. Ngunit iba rito. Sa bawat information desk, nakangiting naghihintay ang mga empleyado. Nakita ko ang isang cleaning staff na yumukod at bumati habang dumadaan ang mga pasahero. Tungkol ba ito sa totoo? Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang eksena na hindi mo makikita sa Russia. Hinawakan ng isa kong kaibigan ang braso ko at bumulong, "Sofia, ang ganda rito. Gabi na pero ang linis at ang daming tao." Tumango ako. Nang pumila kami sa immigration, muli akong nagulat. Sa kabila ng hindi inaasahang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga empleyado. Sa halip, agad na nagpadala ng interpreter na nagsasalita ng Ruso. "Kumusta, mga estudyante? Maligayang pagdating." Kumpleto at perpektong Ruso. Nagulat ako at tumingin sa aking mga kaibigan. Isinaalang-alang ng interpreter ang aming edad, dahan-dahan, at maingat niyang ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Mula sa pagsulat ng arrival card hanggang sa lugar ng pagkuha ng bagahe, at maging ang aming schedule kinabukasan. Kung mayroon kayong anumang abala o katanungan, huwag mag-atubiling sabihin sa amin. Kailan pa huling nagkaroon ng ganito kagandang serbisyo? Sa mga paliparan sa Europa, hindi lang 1 o 2 beses akong na-ignore o na-diskrimina dahil dayuhan ako. Tumayo ako sa harap ng automated immigration system. Nalito ako sa kakaiba kong nakikita at hindi ko alam kung paano gamitin. Agad namang lumapit ang isang kawani at magalang na inalayan ako. "Ilagay mo lang ang pasaporte mo rito at tingnan mo ang screen." Mayroon din itong Russian. Tiningnan ko ang screen at talagang mayroong suporta para sa 12 wika kasama ang Ruso. Nang matapos ang turno ko at lumingon ako, nakita ko na ang mga kaibigan ko ay gumagamit din ng makina na may pagtataka sa kanilang mukha. Lumipat kami sa lugar ng pagkuha ng bagahe. Ang lokasyon ng mga bagahe ay ipinapakita real-time sa isang malaking electronic billboard. Sa Moscow, madalas na umaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe. Hindi mo alam kung saan napunta. At walang mahanap na empleyado para tanungin. Ngunit dito, ang lahat ng sistema ay tumpak at mabilis.
Hindi umabot ng 10 minuto at lumabas na ang bagahe ko. Habang naghihintay, kinuha ko ang aking smartphone at nag-text kay Papa. Papa, hanapin mo nga po ang impormasyon tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas. Sobrang ganda rito. 3 minuto pa lang ako, pero nahulog na ako. Pagkatapos kong mag-text, napagtanto ko ang isinulat ko. Impormasyon tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas. Hindi ko namamalayan na pumasok na sa isip ko ang ganoong ideya. Hindi pa ako nakakalabas ng paliparan. Ngunit nararamdaman ko na ang bansang ito ay ganap na naiiba sa aking inakala. Mas maunlad, mas detalyado, at mas magalang. Tinawag kami ni Gning. Elena, sige, pupunta na tayo sa hotel. Nasama na ba ang lahat ng inyong bagahe? Tumango kami at sumunod sa guro. Habang papalabas ng paliparan, patuloy akong tumitingin sa paligid. Mga cafe, convenience store, currency exchange, at maging ang pharmacy na bukas 24 oras. Lahat ay malinis, maliwanag, at maayos. Paglabas namin, sumalubong sa amin ang malamig na hangin ng gabi. Pumunta kami sa sakayan ng limousine bus. Dumating ang bus, inilagay namin ang aming mga bagahe, at sumakay. Ang loob ng bus ay malinis, at ang mga upuan ay komportable. Tumingin sa likod ang driver at sinabi sa Ingles, "Maligayang pagdating sa Pilipinas. Darating tayo sa Maynila sa loob ng 1 oras. Mag-seatbelt po kayo." Isinaalang-alang niya na dayuhan kami. Nag-seatbelt ako at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang NAIA at bumungad sa amin ang expressway patungo sa Maynila. Sa kabila ng gabi, ang kalsada ay maliwanag at ang mga sasakyan ay maayos na gumagalaw. Ang mga kalsada sa gabi sa Moscow ay madilim at delikado. Ngunit iba rito. Itinuro ng isa kong kaibigan ang labas ng bintana at sumigaw, "Tingnan mo! Ang mga convenience store, may ilaw pa." Tiningnan namin lahat sa labas. Talaga, ang bawat convenience store ay maliwanag at may mga taong natural na pumapasok at lumalabas. Hating gabi na. Doon, nasaksihan namin ang mas nakakagulat na eksena. Nakakita kami ng mga babaeng naglalakad mag-isa. Lagpas-ala, isa ng hating gabi, ang mga babae ay naglalakad ng may kapayapaan habang naka-earphone. Hindi sila mukhang natatakot. Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang eksena na hindi mo maaaring isipin sa Russia, sa Moscow. Ang paglabas ng isang babae, mag-isa paglampas ng alas, 10 ng gabi ay itinuturing na tabu. Masyadong delikado, pagnanakaw, karahasan, pagdukot ito ay patuloy na balita. Kaya, hindi rin ako lumalabas mag-isa sa gabi. Laging kasama ko si Papa o ang aming driver. Ngunit dito sa Pilipinas, iba. Kahit mag-aalas, doon na ng madaling araw, ang mga babae ay naglalakad ng payapa at naglalaro pa sila ng smartphone. "Ma'am, hindi ba delikado ang mga babaeng iyon?" Tanong ko kay Ganang. Elena. Nagulat din ang guro at tumingin sa labas bago nagtanong sa driver ng bus sa Ingles. "Ligtas ba rito para sa mga babae na maglakad mag-isa sa gabi?" Ngumiti ang driver at sumagot, "Siyempre po, ang Pilipinas ay napakaligtas. Kahit sa gabi, ang mga kababaihan ay maaaring maglakad ng walang takot." Nang marinig ko iyon, uminit ang dibdib ko. Mayroong bansang kaya ang ganito. Nagtinginan ang aking mga kaibigan at nagpakita ng pagtataka. Naisip ko, ito ang tunay na advanced na bansa, hindi ang magagandang gusali o ang mamahaling tindahan. Ang bansang kung saan ang mga mamamayan ay maaaring maglakad ng payapa sa gabi, iyon ang tunay na advanced na bansa. Ang bus ay nagpatuloy patungo sa Maynila. Habang papalapit kami sa lungsod, nakita namin ang matatayog na gusali. Ang mga glass-plated na gusali ay nakatayo sa likod ng kalangitan ng gabi. Ang bawat gusali ay may magagandang ilaw, at ang ilan ay nagpapakita ng mga gumagalaw na video gamit ang LED. Wow! Parang future. Nagulat na sabi ng isa kong kaibigan. Totoo. Iba ito sa mga lumang lungsod sa Europa.
Ang Paris at London ay maganda dahil sa kanilang mga makasaysayang gusali, ngunit mayroon silang lumang pakiramdam. Ngunit ang Maynila ay iba. Moderno, sophisticated, at puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos hindi ako makahinga. Napakaganda ng tanawin sa gabi mula sa tulay. Ang mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang ilaw sa tulay, ang pag-reflect ng ilaw sa tubig ng ilog lahat ay nasa perpektong harmonia. Sofia, kunan mo ng litrato. Kinalabit ako ng kaibigan ko. Agad kong kinuha ang aking smartphone at kinunan ang labas ng bintana. Ngunit ang litrato ay hindi sapat upang makuha ang lahat ng kagandahan nito. Ito ay damdamin na kailangan mong makita ng direkta. 2:00 ng disa ng madaling araw. Sa wakas ay dumating kami sa hotel. Bumaba kami ng bus at tumingin sa paligid. Nakakagulat, ang paligid ng hotel ay mukhang aktibo pa rin. May mga restaurant na bukas 24 oras, may mga customer sa convenience store, may mga taong naglalakad pa rin sa kalye. Sa Moscow, sa oras na ito, lahat ay tahimik na at natutulog. Ngunit iba, ang Maynila, hindi natutulog ang lungsod. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Ang malinis at modernong interior ay agad kong napansin. Habang nagche-check-in, tiningnan ng staff sa front desk ang aming edad at binigyan kami ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Dahil mga estudyante po kayo, inilagay namin kayo sa tahimik na palapag. Magpahinga po kayo ng maayos. Hindi man siya nagsasalita ng Ruso. Dahan-dahan siyang nag-Ingles kaya't naiintindihan ko. Detalyado niyang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po kayo sa front desk. 24 oras po kaming nakasuporta. Ang pinakanakakakilig ay ang taos-pusong pagbati. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Sana ay masaya kayo. Ang mga salitang iyon, kasabay ng isang ngiti ay nagpainit sa puso ko. Habang umaakyat sa elevator patungo sa kwarto, sinabi sa akin ng isa kong kaibigan, Sofia, iba talaga ang Pilipinas sa inakala ko. Tumango ako. Oo, mas maganda kaysa sa inakala ko. Airport pa lang at hotel. Pero parang ibang mundo na ito kumpara sa Russia. May. Sumang-ayon din ang ibang kaibigan. Tama. Hindi ako makapaniwala na ligtas, malinis, at mabait ang mga tao rito. Kahit gabi, dumating kami sa kwarto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang malinis at komportableng espasyo. Ang kama ay malambot at ang banyo ay kintab na kintab. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. Mag-aalas, 3 na ng madaling araw, ngunit ang kalye ay puno pa rin ng ilaw. Convenience store, karinderya, cafe lahat ay may ilaw. At may mga taong natural na pumapasok at lumalabas. Hindi natutulog ang lungsod na ito. Sa sandaling iyon napagtanto ko kung bakit mabilis na umunlad ang bansang ito. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Hindi dahil sa sapilitan, kundi dahil sa sarili nilang pagpili. Nahiga ako sa kama, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Napakaraming kaisipan ang gumugulo sa aking isip. Ang unang impresyon sa paliparan, ang ligtas na kalye sa gabi, ang buhay na lungsod sa loob lamang ng ilang oras, ang mundo na alam ko ay tuluyan ng nabaligtad. Ang mga bagay na itinuring kong normal sa Russia ay hindi pala normal. Ang hindi paglalakad ng babae mag-isa sa gabi, ang pagsasara ng lahat ng tindahan sa hating gabi, ang dilim at dumi sa paliparan, ang mga empleyado na walang gana at hindi magalang. Akala ko, ganoon talaga ang mundo. Ngunit nang dumating ako sa Pilipinas, napagtanto ko, ang mundo ay maaaring magbago. Maaari kang lumikha ng isang lipunan na mas ligtas, mas malinis, at mas magalang. At hindi ito isang espesyal na bagay. Ito ay bunga ng kamalayan at sistema ng mga mamamayan. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-text kay Mama. Mama, ang ganda ng Pilipinas. Hindi ito tulad ng iniisip mo.
Magte-text ako ulit bukas kapag nakita ko pa ang mas maraming bagay. Mahal kita. Dick sign. Nag-text ako at inilagay ang smartphone. Habang tinitingnan ko ang ilaw na iyon, naisip ko, gaano pa karaming bagay ang makikita ko sa susunod na ilang araw? Anong sorpresa pa ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Ang aking dibdib ay puno ng pag-asa at kagalakan. Hindi ako nakatulog ng mahimbing noong gabing iyon. O sa halip, ayokong matulog. Gusto kong damhin ang sandaling ito, ang damdaming ito, ang kagalakang ito. Habang tinitingnan ko ang ilaw sa labas ng bintana, nangako ako sa aking sarili. Susubukan kong makita ang lahat ng Pilipinas sa biyaheng ito. At babalik ako rito balang araw. Siguro, mananatili ako ng mas matagal. Pag-aaral, pagtatrabaho, o baka manirahan na talaga rito. Mayroon akong ganoong feeling. Ganoon ang paglipas ng unang gabi ko sa Pilipinas. 4 na ng madaling araw bago ako nakatulog. Ngunit kahit sa panaginip, naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila sa gabi mag-isa, ligtas, at malaya, isang karanasan na hindi ko magagawa sa Russia. 6 ng umaga, nagising ako dahil hindi pa sanay sa time difference. Tiningnan ko ang orasan sa gilid ng kama, eksaktong alas. Ay na 5. Sa oras ng Moscow, halos hating gabi pa lang. Pagod ang katawan ko, ngunit kakaiba ang kislap ng aking puso. Narinig ko ang bulungan sa hallway. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 6 na kaibigan na hindi rin makatulog, nagtitipon sa hallway. Sofia, hindi ka rin ba makatulog? Oo, dahil sa time difference. Bakit kayo lumabas? Gutom na ako. Mayroon bang bukas na tindahan sa ganitong oras? Nag-isip kaming lahat. Sa Moscow, napakahirap makahanap ng restaurant na bukas bago mag-alas. 8 ng umaga. Maingat naming kumatok sa kwarto ni Gang. Mayroon po bang lugar na makakainan? Nag-alala siya, ngunit tumawag pa rin sa front desk. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang mukha niya. Mga bata, may magandang balita. May 10 oras na bukas na karinderya sa tabi mismo ng hotel. 24 oras? Lahat kami ay nagulat. Ang pagkain ay posible kahit 6:00 ng umaga. Hindi ito maiisip sa Russia. Nagmadali kaming nagpalit ng damit at lumabas. Paglabas namin ng hotel, muli akong nagulat. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit ang kalye ay puno na ng tao. Mga office mate na naglalakad ng mabilis papuntang trabaho. Mga mamamayan na nagja-jogging sa sportswear, mga taong lumalabas sa convenience store sa Moscow. Ang madaling araw ay tahimik, ngunit tila nagsimula na ang araw sa Maynila. Ang restaurant ay nasa tabi mismo ng hotel. Pagbukas ng pinto, sasalubong sa amin ang mainit na hangin at ang mabangong amoy ng pagkain. Mas marami ang mga customer kaysa sa inakala namin. Isang lalaking nasa edad na, kumakain mag-isa habang nagbabasa ng dyaryo. Isang dalaga, nagtatrabaho sa kanyang laptop. Mga office mate na mukhang pagod mula sa night shift. Lahat sila ay natural na nag-aalmusal sa madaling araw. Napakadaming tao ang kumakain ng 6:00 ng umaga. Nang makita ko ang presyo, lumaki ang mata ko. Tapsilog sa 150 piso. Pansit sa 4 na lang ang piso. Sinigang meal sa 500 piso, hindi ka panipaniwalang mura kung ikukumpara sa pera ng Russia. Ang 15 piso ay halos 90 ruble sa pera ng Russia. Sa Moscow, kailangan mo nang hindi bababa sa 300 ruble para sa ganoong uri ng pagkain. At kung ikukumpara sa average na buwanang sahod sa Moscow, napagtanto ko kung gaano ka makatwiran ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Ang waiter ay hindi nagulat nang makita kami. Nag-Ingles si Geengeng. Elena. Namba. 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 Ang waiter ay dahan-dahang sumagot sa Ingles at ipinakita ang menu, ipinaliwanag kung anong pagkain ang madaling kainin at kung alin ang popular sa mga estudyante. Naantig ako sa ganitong small acts of kindness.
Dahil ang mga waiter sa mga restaurant sa Russia ay karaniwang walang gana at mabagal ang serbisyo. Nag-order kami at naghintay. Nakakagulat. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang lahat ng pagkain ay nasa mesa na. Tapsilog, pansit, lumpia ang mga Pilipinong pagkain na hindi pa namin nakikita. Kinuha ng isa kong kaibigan ang tapsilog at sinabi, "Ito ba ang tapsilog?" Pagkagat niya, kumalat sa bibig niya ang iba't ibang lasa. Ang sarap. Sigaw ko. Ang lasa ay perpekto at puno ng ingredients. Mabilis naming naubos. Nakakagulat din ang pansit. Iba ang antas nito sa mga instant noodles na kinakain namin sa Russia. Ang noodles ay chewy at ang broth ay rich. Kaming 7 ay nagutom at kumain ng marami. Nang magbayad kami, muli akong nagulat. Ang kabuuang halaga para sa 7 tao na nabusog ay halos 3,500 piso. Halos 2,100 ruble sa pera ng Russia. Sa Moscow, kailangan mo ng hindi bababa sa 6,000 ruble para sa parehong antas ng pagkain. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Tumpak siyang nagbigay ng sukli at numiti. Nagustuhan po ba ninyo ang pagkain? Sumagot si Gieneng. Elena. Opo. Napakasarap. Salamat po. Nagrekomenda pa siya sa amin ng ibang menu. Subukan ninyo rin ang adobo o halo-halo sa susunod. Paglabas namin ng restaurant, patuloy na nagulat ang aking mga kaibigan. Oo. At nakakagulat na bukas pa rin sila alas 6 ng umaga. Tumango ako at naisip. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang pagkakaiba ng Russia at Pilipinas. Hindi lang ito sa economic scale o GDP, kundi sa convenience ng pang-araw-araw na buhay at kalidad ng pamumuhay. Habang pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Pagpasok namin, may iba pang sorpresa. Kahit madaling araw, ang tindahan ay malinis at puno ng produkto, parang department store. Ang mas nakakagulat pa, ang mga bagay na hindi mo pwedeng gawin sa convenience store ay posible rito, hindi lang pagbili ng mga bagay, kundi parcel delivery, pagbabayad ng utility bills, banking services, at maging ang ticket reservation. Ang mga convenience store sa Russia ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na life center. Pumili ang aking mga kaibigan ng paborito nilang snacks. Lalo na ang mga seasonal sweets at drinks ang popular. Sa cash register, muli kaming nagulat. Napakabilis ng calculation. Pagka-scan ng barcode, lumabas agad ang presyo. At sa isang tap lang ng card, tapos na ang bayad. Ang cashier ay mabait. At hindi nagpakita ng pagkairita sa amin ng mga dayuhan. Sa halip, nag-English siya at bumati. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Enjoy po kayo. Paglabas namin ng convenience store, sinabi ng isa kong kaibigan, ang Pilipinas ay isang bansang convenient 24 oras, no? Maaari mong maayos ang lahat ng kailangan mo, anumang oras. Totoo iyon. Habang pabalik sa hotel, nagulat din kami sa kalinisan ng kalye. Walang kahit isang piraso ng basura. May mga taong naglilinis na. Ang mga cleaning staff na nakasuot ng orange vest ay nagwawalis at naglilinis ng kalye gamit ang tongs. Ang buong lungsod ay tila gumagalaw ng perpekto, parang isang buhay na nilalang. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis, at ang mga eskinita ay madalas na madumi. Ngunit iba ang Maynila. Hindi lang ang paligid ng hotel, kundi maging ang mga eskinita ay malinis. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang estudyante. Tinanong nila kami kung saan kami galing. Kumain kami ng almusal. May 24 oras na bukas na restaurant. Inggit ang mga kaibigan ko at humiling na isama sila sa susunod. Alas 9 ng umaga, nagsimula na ang aming seryosong educational trip kasama ang lahat ng estudyante. Ang unang destinasyon ay ang parke sa tabi ng Ilog Pasig, lugar na inirekomenda ng staff ng hotel. Sabi nila, doon daw makikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Maynila. Nagpasya kaming mag-LRT, MRT,
Pagpasok namin sa istasyon, muling nagulat ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng istasyon. Ang sahig ay kintab na kintab, at ang pader ay walang gasgas. Iba ito sa madilim at lumang istasyon ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Kahit malalim, ang pasilidad ay perpektong maayos. Ang ventilation system ay maganda, at halos hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating sa platform, ang mga tao ay maayos na nakapila. Nakapila sila ayon sa markings ng sakayan sa sahig. Nakapila sila. Bulong ng kaibigan ko. Dahil sa subway sa Moscow, nagtutulakan ang mga tao, muli kaming nagulat nang makita ang electronic billboard. Ang oras ng pagdating ng susunod na tren ay tumpak na ipinapakita. Sa minuto at segundo, 3 minuto at 20 segundo ang dating. Tiningnan ng isang kaibigan ang kanyang smartphone para kumpirmahin. Talaga, ang tren ay dumating ng eksaktong oras. Walang kahit isang segundong error. Nang dumating ang tren, mas kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, agad na tumabi ang lahat upang magbigay daan sa mga bababa. Pagkalabas ng lahat, maayos silang sumakay. Walang tulakan o pag-aaway. Nakakagulat din ang loob ng tren. Napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan at ang sahig ay malinis. Ang hand straps ay kintab na kintab. Ang aircon ay gumagana ng maayos at malamig. Ang ingay ay kaunti lang, kaya madaling mag-usap. Ngunit may mas nakakagulat pa. Sumigaw ang isa kong kaibigan habang tinitingnan ang kanyang smartphone. Hoy! May internet sa loob ng tren! Kinuha namin lahat ang aming mga smartphone. Totoo. Ang high-speed internet ay gumagana ng perpekto sa loob ng tren. Ang mga video ay hindi nag-buffer. Hindi ito maiisip sa subway ng Russia. Agad na nagpadala ng litrato ang aking mga kaibigan sa kanilang pamilya at mga kaibigan sa Russia real-time. Nagpadala rin ako ng litrato kay Mama. Mama, hindi nawawala ang internet kahit sa loob ng tren. Ang kaayusan na ito ay nakakagulat. Dumating kami sa destinasyon at lumabas. Lahat kami ay sumigaw sa tanawin ng ilog na bumungad sa aming harapan. Wow! Ang lapad ng ilog at ang mga parke sa magkabilang gilid at ang mga gusali sa malayo. Iba ang atmosphere kumpara sa Moscow. Mas maayos, malinis, at mas aktibo. Pagpasok namin sa parke, mas nakakagulat na eksena ang bumungad. Napakaraming mamamayan ang nag-ehersisyo. Napakagulat na eksena ang piher. Mga nagja-jogging, nagbibisikleta, at nagta-tai chi sa umaga ng weekday. Napakaraming tao ang may oras para mag-ehersisyo. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pinakakahanga-hanga, ang pampublikong fitness equipment na inilagay sa parke. Pull-up bars, sit-up benches, stretching equipment, may iba't ibang equipment na ginagamit ng maraming mamamayan. Marami lalo na ang mga matatanda. Nakita ko ang isang lolo na nakabitin sa pull-up bar at nag-pull up ng 7 beses ng tuloy-tuloy. Nagulat kami nang binasa namin ang information board. Nakasulat na lahat ng equipment ay libreng gamitin. Lahat ay libre at maaaring gamitin ng sinuman. Nagulat na sigaw ng aking mga kaibigan. Dahil sa Russia, kung gusto mong mag-ehersisyo, kailangan mong magbayad at pumunta sa gym. Halos walang pampublikong equipment para sa ehersisyo. At kung mayroon man, luma at delikado. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang gobyerno ay naglalagay ng pampublikong equipment para sa kalusugan ng mga mamamayan. At libre pa! Isang lola ang nag-stretch gamit ang equipment. Mayroon siyang maliwanag na ngiti. Naglakas loob akong magtanong sa lola, "Excuse me po, araw-araw po ba kayong pumupunta rito?" Hindi masyadong magaling ang lola mag-Ingles, ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng gesture. Araw-araw siyang pumupunta rito para mag-ehersisyo, para sa kalusugan, at ngumiti siya at nag-thumbs up. Nang makita ko ang maliwanag na ngiti ng lola, napagtanto ko kung bakit ang mga matatanda sa Pilipinas ay mukhang malusog at aktibo. Libreng equipment para sa ehersisyo, malinis na parke, ligtas na kapaligiran.
Bigla kong naisip ang aking lola. Namatay ang lola ko noong nakaraang taon. Mag-isa siyang naninirahan sa isang maliit na apartment sa Moscow at bumagsak siya sa taglamig at mabilis na lumala ang kanyang kalusugan. Napakamahal ng hospital fee at hindi siya nakakuha ng maayos na treatment. Gusto niyang lumabas sa parke at mag-ehersisyo. Ngunit ang mga parke sa Russia ay delikado at walang tao sa taglamig. Sana ay nabuhay ang lola ko sa ganitong bansa. May luhang namuo sa aking mata. Nagtrabaho ng husto ang lola ko sa buong buhay niya, ngunit ang kanyang pagtanda ay nag-iisa at mahirap. Ngunit iba ang mga lola sa Pilipinas. Nag-ehersisyo sila ng libre sa malinis na parke at nabubuhay ng malusog. Ito ang tunay na advanced na bansa. Hindi lang ang bansang maunlad ang ekonomiya, kundi ang bansang nag-aalala sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihina. Iyon ang tunay na advanced na bansa. Umupo kami sa bench sa parke at nagpahinga. Napakaraming pamilya sa paligid. Mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak. Mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng baby stroller. Isang mapayapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Ang partikular na nakakagulat ay ang mga taong naglalakad sa kanilang mga aso. Lahat sila ay nakatali at may dalang poop bag. Nakita ko ang isang lalaki na maayos na naglilinis ng dumi ng kanyang aso. Maingat siyang gumamit ng tissue para pulutin ito at ilagay sa bag. Sa Moscow, madalas na iniiwan lang ang dumi ng aso. Ngunit iba ang Pilipinas. Lahat ay may responsibilidad at pinapanatili ang kalinisan. Hapon na. At umalis kami sa parke. Sinabi ni Nang, Elena, ang susunod na destinasyon. Pupunta tayo sa isang sikat na bookstore sa sentro ng lungsod. Mayroon doon isang espesyal na lugar. Bookstore. Medyo nag-alala ang aking mga kaibigan. Umaasa sila na shopping ang susunod. Ngumiti ang guro at sinabi, makakabili rin kayo. Pero mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Inaspata sa Sembamina. Naglakad kami patungo sa sikat na bookstore na fully booked sa sentro. Pagpasok namin sa gusali, lumaki ang mata ng mga estudyante. Hindi lang ito isang simpleng bookstore, mataas na ceiling, malambot na ilaw. At ang mga bookshelf ay inilagay ng artistic, parang isang art museum. Ito ba ay isang bookstore? Tanong ng isa kong kaibigan na hindi makapaniwala. Ngunit hindi lang ang kagandahan ng arkitektura ang gustong ipakita ni Giengeng. Elena, sa amin. Sige, tumingin kayo sa paligid, mga bata. Dahan-dahang sinabi ng guro. Sige en guro. Dahan-dahang sinabi ng guro. Tumingin ako sa paligid at napagtanto ko. Hapon ng weekday, ngunit napakaraming mamamayan ang nagbabasa ng libro. Nakaupo sila at seryosong nagbabasa. Ang partikular na nakakagulat ay ang mga office mate na nakasuot ng suit. Isang lalaki ang nagbabasa ng economics book at masigasig na nagtitake ng notes. Isang babae ang nagre-review ng kanyang English language book. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng isa kong kaibigan ng pabulong. Ipinaliwanag ni Gnang. Elena, malamang. Ginagamit nila ang kanilang lunch break. Ang mga tao rito ay madalas gumagamit ng lunch break para sa self-improvement. Nagulat ako. Dahil ang mga office mates sa Moscow ay karaniwang umiinom ng coffee sa cafe o naninigarilyo sa lunch break. Ngunit ang mga office mates sa Pilipinas ay nagbabasa ng libro sa bookstore sa lunch break. Tila napakahalaga sa kanila ang pag-aaral. Bulong ko, tumango ang guro. Oo, ang mga Pilipino ay hindi tumitigil sa pag-aaral sa buong buhay nila. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang bansang ito. Mas maingat kung pinagmasdan ang paligid. Hindi lang mga batang office mate, kundi pati na rin ang mga matatanda. Isang lolo ang nagbabasa ng history book, at isang lola ang nagtingin ng cookbook. Ang mga kabataan na mukhang college students ay nagtatrabaho sa kanilang laptop o nag-aaral ng programming. Lahat ng edad ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, ang konsepto ng lifelong education ay hindi karaniwan.
Kapag nagtapos sa unibersidad, iyon na ang katapusan ng pag-aaral. Kapag pumasok sa trabaho, hindi na nag-aaral, ngunit iba ang Pilipinas. Ang lahat ng edad ay patuloy na nag-aaral, lumalago, at nagsisikap na umunlad. Ito ang tunay na advanced na bansa. Naisip ko, naglakad ako patungo sa seksyon ng mga aklat para sa pag-aaral ng Filipino. May iba't ibang textbooks para sa Filipino. Beginner hanggang advanced. Kinuha ko ang isang textbook at binuksan. Napakaganda ng pagkakagawa ng mga salita at ng mga ilustrasyon. Gusto kong maging fluent sa wikang ito balang araw. Isang matibay na layunin ang nabuo sa puso ko. Gusto kong mag-aral ng Filipino, mag-aral sa Pilipinas, magtrabaho, at manirahan dito. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Ang aking mga kaibigan ay tumitingin din sa mga librong interesado sila. Isang kaibigan ang tumitingin sa history book ng Pilipinas, isang kaibigan ang tumitingin sa mga aklat ng Filipino culture, at isang kaibigan ang tumitingin sa Filipino cuisine. Lahat sila ay gustong malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Tahimik kaming nagbasa at nagpalipas ng oras. Kakaibang kapayapaan ang nadama ko sa aking puso. Isang damdamin na hindi ko nadama sa Russia. Paglabas namin ng bookstore, nagtanong si Geeneng. Elena, kumusta? Mga bata. Sumagot ang isa kong kaibigan. Ma'am, parang alam ko na po kung bakit umunlad ang Pilipinas. Dahil may kultura po sila ng patuloy na pag-aaral. 90 Tasen. Sinabi rin ng isa kong kaibigan. Opo. Ang passion sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa. Tumango ako. Ngumiti ang guro. Tama. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang maraming likas na yaman. Ngunit nag-invest sila sa tao. Nag-invest sa edukasyon. At lumikha ng kultura ng lifelong learning. Iyan ang lakas ng bansang ito. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ang Russia ay mayaman sa likas na yaman, ngunit ang mga mamamayan ay naghihirap. Kulang ang investment sa edukasyon, at walang kultura ng lifelong learning. Ngunit iba ang Pilipinas. Isang bansang nagpapalaki ng tao. Sumunod, pumunta kami sa Bonifacio Global City, BGC, ang lugar ng mga kabataan. Gusto ni Gneng, Elena, na ipakita sa amin ang kultura ng mga kabataan sa Pilipinas. Paglabas namin ng istasyon, agad na sinalubong kami ng aktibong atmosphere. Mga kabataan na may kakaibang fashion, tawanan, at musika, ibang enerhiya ito kumpara sa Moscow. Paglabas namin sa kalye, ang una kong nakita ay street performance. Napaka-cool ng kanilang paggalaw kasabay ng musika. Ramdam ang passion. Pagkatapos ng performance, mainit na pinalakpakan ng mga manonood. Pumalakpak din kami. Ilang tao ang naghulog ng pera sa hat na inihanda nila. Nagulat ang isa kong kaibigan at sinabi, ang taas ng level ng street performance. Pagkatapos maglakad ng kaunti, nakakita kami ng isa pang grupo. Isang band naman sila na tumutugtog ng instrumento. Nagpatugtog sila ng rock music at talagang magaling sila. Sumasayaw kami kasabay ng rhythm. Napagtanto namin na ang musika ay lumalampas sa mga hangganan. Pumunta kami sa isang lugar kung saan may flea market. Ang mga batang artist ay nagbebenta ng kanilang handcrafted goods, accessories, craft items. Damit. Tumigil kami sa isang booth. May mga hikaw na may tradisyonal na Filipino design, ngunit modernong disenyo. Isang dalaga ang nagbebenta. Nag-Ingles siya at ipinaliwanag. Ako po mismo ang gumawa nito. Pinagsama ko po ang tradisyon at modernidad ng Pilipinas. Napakaganda. Bumili ang isa kong kaibigan. Sa ibang booth, nagbebenta sila ng calligraphy art. Magagandang handwriting ng mga salitang tulad ng pag-ibig, kaligayahan, pangarap, pag-asa. Lahat kami ay humanga sa kagandahan ng sining. Humingi ako ng pabor sa artist. Maari mo bang isulat ang pangalan ko sa Filipino? Ngumiti ang artist at sinabi, Siyempre po. Ano po ang pangalan ninyo, Sofia? Kinuha ng artist ang brush.
at isinulat ang pangalan ko sa Filipino. Pinahalagahan ko ang art piece na iyon. Balang araw, kapag fluent na ako sa Filipino, titingnan ko ang art piece na ito at maaalala ko ang araw na ito. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Ang kakaibang interior nito ay kapansin-pansin. Pagpasok namin, napakaraming kabataan ang nagtatrabaho sa kanilang laptop. May mga nagde-design, nagsusulat. Ang cafe ay hindi lang isang lugar ng pahinga, kundi isang lugar ng creativity at pag-aaral. Naisip ko, ang bansang ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan. Ang espasyo, ang kultura, ang sistema, lahat ay ginawa para mapalago ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap. Nang papalapit na ang gabi, mas naging aktibo ang kalye. Lubos akong nahook sa enerhiyang ito. Gusto kong manirahan sa ganitong lugar. Nangako ako sa aking sarili, babalik ako sa Pilipinas. Pupunta ako rito bilang isang exchange student at papalaguin ko ang aking mga pangarap sa lungsod na puno ng enerhiya. Ang huling araw na ng biyahe. Ngayong hapon, kailangan na naming pumunta sa paliparan. Huling araw ko na sa Pilipinas. Sumikip ang dibdib ko. Bakit napakabilis lumipas ng oras? Napakaraming gusto kong makita at maranasan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Geeneng, "Elena, pupunta tayo sa Greenbelt para sa huling shopping. Bumili na kayo ng pasalubong." Greenbelt, narinig ko na ito ang shopping center ng Pilipinas. Maaari itong lakarin mula sa hotel. Gusto kong lakarin ang huling kalye ng Maynila. Dahan-dahan kaming naglakad kasama ang aking mga kaibigan. Sinisigurado na nai-record sa isip namin ang lahat ng paligid. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa pagitan ng mga gusali. Mga taong papasok sa trabaho. Mga tindera na nagbubukas ng kanilang tindahan. Mga naglilinis. Isang ordinaryong umaga sa Maynila. Ngunit espesyal ito para sa akin. Pagdating namin sa Greenbelt, marami na ang tao. Department store, boutiques, novelty shops, mga taong galing sa iba't ibang bansa ang bumibisita sa Greenbelt. Ang mga batang babae ay unang pumunta sa tindahan ng mga cosmetics. Sumama ako. Ang Filipino cosmetic products ay sikat dahil sa kanilang kalidad. Pagpasok namin sa tindahan, nakangiting sinalubong kami ng staff. Ang staff ay magalang na nagrekomenda ng product na babagay sa bawat isa. Lumapit sa akin ang isang staff at sinabi, "Medyo tuyo yata ang balat mo. Gusto mo bang subukan itong moisturizing line?" At nilagyan niya ng product ang likod ng kamay ko at ipinaliwanag kung paano gamitin. Perpekto po ito para sa malamig at tuyong klima ng Russia. Dagdag pa niya, nakakakilig ang ganitong small act of kindness. Isinaalang-alang pa niya ang klima ng aking bansa. Bumili ako ng maraming product. Nang tanghalian, pumasok kami sa isang restaurant. Gusto ng aking mga kaibigan na subukan ang chirashi sushi. Pinalitan ko ito ng crispy pata at sinigang para maging Filipino, ngunit dahil mahalaga ang shock value ng pagkain, hahayaan ko na lang na curious sila sa chirashi, ramen na may Filipino twist sa modernong food court. Let's stick to a modern Filipino restaurant that serves high-quality, affordable food like sarsa or manam, but keep the focus on freshness and affordability. Pumasok kami sa isang restaurant na nagsiserve ng sinigang na hipon at crispy pata. Ang menu ay may mga litrato at English description, kaya madaling mag-order. Nang dumating ang sinigang, lahat kami ay nagulat. Ang mga shrimp at vegetables ay maayos na inilagay sa bowl. Napakaganda ng kulay. Pagkagat namin, napakasarap. Kumalat sa bibig namin ang sariwang lasa ng hipon at ang tangi broth. Malusog at masarap. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang simbahan at nagstay doon. Isang tahimik at payapang lugar. Pumasok kami sa loob at tahimik na tumingin sa paligid. Gusto ko ang mapayapang atmosphere. Umupo kami sa isang bench sa lilim at nagpahinga. Tinawag kami ni Ganang. "Elena, mga bata, kumusta ang ilang araw ninyo rito?" Isa-isa kaming sumagot. "Napakaganda po. Hindi ko alam na ganito kaganda ang Pilipinas. Ligtas, malinis, at mabait ang mga tao." Nang dumating ang turno ko,
Huminga ako ng malalim at sinabi, Ma'am, wala akong alam sa Pilipinas. Nagustuhan ko lang ang anime, pero wala akong alam tungkol sa bansa. Pero iba na ngayon. Ang Pilipinas na ang paborito kong bansa. Nanginginig ang boses ko. Gusto ko pong bumalik. Gusto ko pong manatili ng mas matagal. Hindi. Gusto ko na pong manirahan dito. Tumango ang aking mga kaibigan. Lahat kami ay pareho ang nararamdaman. Ngumiti si Geeneng. Elena, tama. Masaya akong nakaranas kayo ng magagandang bagay. Maraming dapat matutunan sa Pilipinas. 3:00 ng hapon. Oras na para bumalik sa hotel at mag-empake. Aalis ang bus papuntang paliparan ng alas. Afro. Bumalik kami sa aming mga kwarto at nagsimulang mag-ayos. Umupo ako sa kama at tinitigan ang mga paper bag. Mga cosmetics pasalubong, damit na binili ko sa Pilipinas. Ang bawat isa ay isang mahalagang alaala. Ngunit mabigat ang puso ko. Kailangan ko ba talagang umalis? Kailangan ko bang umuwi pagkatapos ng ganito kaunting oras? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Maynila. Asul na langit, matatayog na gusali. Aktibong kalye gusto kong manatili rito. Bigla akong nagdesisyon. Mayroon akong isang lugar na gusto kong puntahan sa huling pagkakataon. Ang bookstore sa malapit. Gusto ko pang bumili ng textbook para sa Filipino. At kailangan ko ng oras. Oras para ayusin ang aking mga kaisipan. Kinuha ko ang notebook at pen sa bag at nagsimulang magsulat. Isang liham para kay GNeng. Elena, mahal na Gneng. Elena, binago ng biyaheng ito ang buhay ko. Sa simula, akala ko isa lang itong masayang educational trip. Ngunit ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin kung anong klaseng mundo ang gusto kong puntahan. Ligtas na kalye sa gabi, mababait na tao, kultura ng patuloy na pag-aaral, lipunang nag-aalala sa mga kabataan, lahat ito ay nasa Pilipinas. Tiningnan ko ang Russia na nasa gitna ng digmaan at naisip ko, kung ang bansa namin ay umunlad ng payapa, magiging masaya rin ang mga mamamayan tulad ng mga Pilipino. Ma'am, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Sasabihan ko po ang aking mga magulang. Gusto kong mag-aral, magtrabaho, at manirahan sa Pilipinas. At balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pupunta po ako sa bookstore sa huling pagkakataon. Gusto ko pa pong bumili ng Filipino textbooks. Babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Nagmamahal, Sofia. Inilagay ko ang liham sa envelope at inilagay sa desk. At tahimik akong lumabas ng kwarto. Sa bookstore, pumili ako ng ilang textbook para sa Filipino. Seryoso akong gusto kong mag-aral. Gusto kong maging fluent sa Filipino. Pagkatapos magbayad at lumabas, naglakad ako sa kalye habang dala ang mabigat na bag. Sa sandaling iyon, tumigil ako sa harap ng isang cafe. Nakita ko sa loob ang mga tao na umiinom ng coffee habang nag-uusap. Isang payapang pang-araw-araw na buhay. Napabuntong hininga ako. Gusto kong mamuhay ng ganito. Isang buhay na walang digmaan, walang takot, kung saan maaari kang mangarap ng normal. Tiningnan ko ang smartphone. 3:30 na. Kailangan ko nang bumalik. Naglakad ako papunta sa hotel. Ngunit mabigat ang aking mga paa. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang ingay. Nagmamadaling nakikipag-usap si Ganeng, Elena, sa staff ng front desk. Nagtitipon din ang aking mga kaibigan sa lobby. Lahat sila ay nag-aalala. Sofia! Nakita ako ni Gaengeng, Elena at tumakbo papalapit. Saan ka galing? Nag-alala kaming lahat. Ang boses niya ay may relief at pag-aalala. Pasensya na po, ma'am. Gusto ko po sanang pumunta sa bookstore. Gusto ko pa pong bumili ng Filipino textbooks. Ipinakita ko ang mga aklat na binili ko. Lumambot ang mukha ng guro. Dapat ay nagpaalam ka muna. Alam mo ba kung gaano kami nagulat nang nawala ka? Pasensya na po talaga.
Lumapit ang aking mga kaibigan. Sofia, nag-alala talaga kami. Akala namin, tumakas ka dahil in love ka sa isang Pinoy. Pasensya na. Gusto ko lang makita pa ang lungsod. Inilagay ni Gnang. Elena ang kamay sa balikat ko. Naiintindihan ko, pero kailangan na nating umalis. Aalis na ang bus. Opo, ma'am. Ibinigay ko sa guro ang envelope na naglalaman ng liham na dala ko mula sa kwarto. Ito po. Gusto ko pong ibigay sa inyo. Basahin niyo po mamaya. Basahin niyo. Basahin niyo po mamaya. Tumango ang guro at tinanggap ang liham. Inayos namin ang aming mga bagahe at sumakay sa bus. Sa labas ng bintana, nakita ko ang hotel, ang Greenbelt, ang Maynila. Umalis ang bus at unti-unting lumayo ang lahat. Paalam Maynila. Nagpaalam ako sa aking puso. Babalik ako balang araw. Sa susunod, mananatili ako ng mas matagal. Dumating kami sa Naya. Ang lugar na una kong tinapakan ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang aking puso ay ganap ng nagbago. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang Pilipinas. Umiyak ako. Ayaw kong umalis ng ganito. Ngunit kasabay nito, nangako ako sa sarili ko. Babalik ako. Sa susunod, bilang isang estudyante, kinabukasan ng umaga, dumating kami sa paliparan ng Moscow. Sinalubong kami ng kulay-abong kalangitan ng Russia. Napakalaki ng pagkakaiba kumpara sa asul na kalangitan ng Maynila. Paglabas namin ng paliparan, naghihintay ang aming mga magulang. Tumakbo si Mama nang makita ako. Sofia, welcome back. Opo, Mama. Niyakap ko si Mama, ngunit may kakaiba. Ang Moscow ay mukhang hindi pamilyar. Ito ang bahay ko ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, kakaiba ito. Ang aking mga kaibigan ay nagsimulang magkuwento sa kanilang mga magulang tungkol sa Pilipinas. Mama, ang ganda ng Pilipinas. Papa, doon. Ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi. May dasya patunong oras na convenience store. At ang LRT, MRT ay napakalinis. Ang mga mukha ng kanilang mga magulang ay nagpakita ng pagtataka. Tinitigan din ako ni Mama. Sofia, nagustuhan mo ba talaga ang Pilipinas? Opo, Mama. Mas maganda kaysa sa inakala ko. Habang pauwi kami lulan ng kotse, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga kalye ng Moscow, mga lumang gusali, maduming kalsada, mga taong walang gana. Bakit ang dilim? Bakit ang dumi? Bakit ang mga tao ay walang emosyon? Naihambing ko ito sa Pilipinas. Pagdating namin sa bahay, nag-ayos ako ng mga gamit. Isa-isa kong inilabas ang mga binili ko sa Pilipinas. Mga cosmetics, pasalubong, Filipino textbooks. Pumasok si Mama sa kwarto ko. Sofia, mga regalo po ito para sa inyo, Mama. Filipino cosmetics. Umupo ako sa kama at tiningnan si Mama. Mama, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Tumigil ang kamay ni Mama. Ha? Gusto mong mag-aral sa Pilipinas? Gusto mong doon mag-college? Umupo si Mama sa tabi ko. Sofia, ilang araw ka lang doon. Iba ang bansang binisita sa bansang tinitirhan. Alam ko po. Pero Mama, seryoso po ako. Gusto ko pong likhain ang aking kinabukasan sa Pilipinas. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Umupo ako sa harap ni na Papa at Mama at sinabi ang nararamdaman ko. Ang mga bagay na nakita ko sa Pilipinas, ang mga naramdaman ko, ang mga napagtanto ko, ang ligtas na lipunan, ang advanced system, ang kultura ng pag-aaral, ang atmosphere na nag-aalala sa mga kabataan. Seryosong nakinig si Papa. Sofia, alam kong magandang bansa ang Pilipinas, pero ikaw ay Ruso. Ito ang bansa mo. Alam ko po, Papa. Hindi ang digmaan kundi ang kapayapaan,
Hindi ang pang-aapi kundi ang kalayaan ang nagpapasaya sa mga mamamayan. Nag-isip ng matagal si Papa. Sige. Sa ngayon, mag-aral ka muna ng Filipino. At mag-usap tayo ulit pagkatapos ng 1 taon. Kung hindi magbabago ang isip mo, tutulungan kita. Namuo ang luha sa aking mata. Salamat po, Papa. Salamat. Mula noon, nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Araw-araw, 2 oras akong nagsusulat at nagme-memorize ng mga salita. At isang malaking kaganapan ang nangyari sa paaralan. 1 linggo pagkatapos ng biyahe, ang aking mga kaibigan ay nagsimulang mag-upload ng mga litrato at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Gumawa rin ako ng isang video. Ang mga babae na kumakain mag-isa sa restaurant alas 2 ng madaling araw. Ang mga matatanda na nag-eehersisyo sa parke. Ang internet na gumagana kahit sa loob ng tren. Ang malinis na kalye. Ang pamagat. Ang bansang nagbago sa aking pananaw. Sa buhay sa loob ng 48 oras. Ang reaction ay explosive. 50,000 views sa unang araw, 300,000 pagkatapos ng 1 linggo. Libo-libong comments. Hindi ko alam na ganito ka-advanced ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Bakit hindi maging ganito ang Russia? Ang interes sa Pilipinas ay sumabog sa buong Russia. Ang Pilipinas ay naging topic sa Parent-Teacher Association ng paaralan. Gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Napakaganda daw ng Filipino educational system. Humiling ang paaralan kay Gineng Elena na magbigay ng isang espesyal na lecture. Pagkatapos ng 1 buwan, nagbigay siya ng lecture sa malaking hall. Taos-puso niyang sinabi ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang efficiency ng sistema, ang level of consciousness ng mga mamamayan, ang hospitality sa mga dayuhan, edukasyon, kultura. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit sa guro. Isa ako sa kanila. Ma'am, nagsimula na po akong mag-aral ng Filipino. Ngumiti ang guro. Pagkatapos ng ilang araw, may mas nakakagulat na balita. May dumating na document sa paaralan. Mula sa Russian Ministry of Education. Inihayag ni Gineng Elena sa harap ng lahat ng estudyante. Mga estudyante, mayroon tayong nakakagulat na balita. Ang educational trip ng ating paaralan sa Pilipinas ay nakakuha ng atensyon ng Russian Ministry of Education. Nag-ingay ang hall. Tiningnan ng Ministry of Education ang video at report tungkol sa educational trip ng ating paaralan sa Pilipinas at opisyal na nagdesisyon na i-benchmark ang Filipino educational system at urban infrastructure. Pumalakpak ang mga estudyante. Ang isang educational trip ay nagsimulang gumalaw sa pambansang polisiya. Hindi ko akalain na ang aming 48 oras ay makalilikha ng ganito kalaking pagbabago. Pagkatapos noon, nagsimula ang pagbabago sa paaralan. Isang Filipino Culture Week ang ginawa. Sinubukan namin ang mga Filipino cuisine, nanood ng mga Filipino movie, at nagbukas ng Filipino Language Club. Natural na sumali ako. Isang araw pagkatapos ng ilang buwan, tinawag ako ng aking mga magulang. Naglagay si Papa ng ilang document sa harap ko. Sofia, tingnan mo ito. Prospectus ito ng mga universidad sa Pilipinas. University of the Philippines, De La Salle University, Ateneo de Manila University, University of Sto. Tomas, tiningnan ko. Maari kang mag-apply sa ilalim ng foreigners quota. Kailangan mo lang pumasa sa Filipino Language Proficiency Test. Nanginginig ang kamay ko. Papa, nangako ka 1 taon na ang nakalipas. Natutulungan mo ako kung hindi magbabago ang isip ko. Sofia, araw-araw kang nag-aral ng Filipino. Hindi ka nagpahinga ni isang beses. Nakita ko. Anak, umiyak ako. Salamat, Papa. Hinawakan din ni Mama ang kamay ko. Sofia, nakita ko rin ang video mo. Tungkol sa mga lola na nag-iihersisyo sa parke. Nanginginig ang boses ni Mama. Sana, kung ang lola mo ay nabuhay sa ganitong bansa.
Sana ay mas matagal at mas malusog pa ang kanyang buhay. Napagtanto rin ni Mama. Ang Pilipinas ay hindi lang isang maunlad na bansa, kundi isang bansang nag-aalala sa tao. Mama, pupunta ako sa Pilipinas at magiging successful. At balang araw, iimbitahan ko kayo ni Papa sa Pilipinas. Ilang buwan pagkatapos, nagbigay ako ng speech sa isang event ng Embassy of the Philippines sa Russia. Ako po si Sofia. Ilang buwan na ang nakalipas. Ginugol ko ang 48 oras sa Pilipinas. Ang 48 oras na iyon ay tuluyang nagpabago sa aking buhay. Nakikinig ng seryoso ang mga tao. Sa Pilipinas, nakita ko ang ligtas na lipunan, ang kultura ng pag-aalala, ang mga mamamayan na patuloy na nag-aaral. Ngayon, nasa mahirap na sitwasyon ang Russia. Ngunit nakakita ako ng pag-asa sa Pilipinas. Ang pag-asa na kung uunlad tayo ng payapa, maaari rin tayong gumawa ng isang bansa kung saan masaya ang mga mamamayan. Lumapit sa akin ang Philippine Ambassador. Sofia, isang nakakakilig na speech. Salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat. Ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Noong gabing iyon, umuwi ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi sa Moscow. Ngunit ang puso ko ay nasa Maynila na. Pagkatapos ng ilang buwan, sasakay ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Hindi na bilang isang turista sa educational trip, kundi bilang isang exchange student upang likhain ang aking kinabukasan. Ano ang masasabi ninyo? Ang kuwento ng 48 oras na naranasan ng mga batang babaeng Ruso mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Pilipinas. Ang nakita nila ay hindi ang magagandang pasyalan, ang ligtas na kalye sa gabi, ang mababait na mamamayan, ang kultura ng patuloy na pag-aaral, ang lipunang nag-aalala sa mga kabataan, iyon mismo ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga bagay na karaniwan sa atin ay parang panaginip sa iba. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ang economic scale o military power, kundi ang kamalayan at pag-aalala ng mga mamamayan at ang payapang pang-araw-araw na buhay. Kung nais ninyo, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel na ito upang magkita-kita tayo sa mas maraming kuwento. Ito ang espesyal na aklat ng Pilipinas na nagpapakilala ng mga nakakakilig na kuwento mula sa ibang bansa.